Mahigit 200 Pilipinong ginawang scammer sa Myanmar ang nailigtas at naitawid na sa Thailand para maiuwi sa Pilipinas. Pero dahil undocumented ang maraming recruit, posibleng marami pang kailangan i-rescue ayon sa Migrant Workers Department. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ito ang KK Park sa Myanmar, isa sa pinakamalaking scam center sa bansa. Nasa Myawaddy ito, malapit sa border ng Myanmar sa Thailand. Nireid ito ng Myanmar Military no October 20. Batay sa ulat ng international media, may halos 700 foreigners mula sa scam hub ang tumawid sa Myanmar at nasa mahigit 600 ang kanilang dinetain. Ayon sa Department of Migrant Workers, may 220 na Pilipino na nakatawid na sa Thailand. Siyam pa ang hawak ng labor attaché ng Pilipinas na nananatili sa Myanmar. Ayon sa Department of Migrant Workers, inaasikaso ng mga papeles sa mga naresyong Pinoy para maiuwi sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. We are still looking at the possibility na baka madagdagan pa. Meron din tayong alam pa na still in the area of the KK Park operation. So we are still also finding out more as to whether may Pilipinong naiwan pa sa KK Park. Pinakahuli lamang ito sa mga naresyong Pinoy na biktima ng human trafficking sa Myanmar, Laos at Cambodia. Karaniwang siste, aalokin sila ng trabaho sa Thailand pero pagdating doon, ibibiyahe patungo sa kalapit na border ng Myanmar, Cambodia o Laos at sa pilitang pagtatrabahuhin sa scam hub. Sa nakalipas na 2 taon, umabot na sa 1,454 ang nailigtas. Karamihan, mga nasadlak sa Myanmar. Pero dahil illegal at hindi dokumentado, posibleng may iba pang mga Pinoy na kailangang i-rescue, lalo pat nakatanggap ng ulat ng DMW na inililipat ng trabaho o dinadala na ibang bansa ng mga sindikato ang kanilang mga biktima. Sa Cambodia halimbawa, ang estimate nung napag-usapan namin ni Ambassador noon, ni Ambassador Mayos, around 200 to 300. But still, that's a good enough number to be concerned and to continue to coordinate with the proper authorities. Dahil online ang ginagawang recruitment ng mga sindikato, 24 oras ang monitoring ng DMW sa mga package tour o job opportunities na ipinopost online sa rehiyon ng Thailand, Cambodia, Laos at Myanmar. Umabot raw sa 70,000 ang mga post na ipa-take down ng mga otoridad. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng DMW at DICT sa mga social media platform tulad ng Facebook at TikTok, pati ang pagsasampa ng mga kaso sa mga napapatunayang nagre-recruit. May ilan na rin mga nakatulan. Pero ang pinakamahalaga ayon sa mga otoridad ay sa bawat isa namang galing ang pagiging mapanuri. Kung ang modus halimbawa ng recruiter tulad ng isang nakasuhan ay idadaan sa Palawan ang biyahe patungong Thailand, may mga recruiter din na sa ibang bansa ay dinadaan ng mga biktima tulad ng Singapore at Malaysia bago dalhin sa ibang bansa. At kung hindi otorisado ng DMW Employment Agency o recruiter na inyong kausap, agad na magduda at huwag magpasilaw sa alok na magandang kita. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.